Boss Motovlog. Magandang umaga, gabi, tanghali o hapunan man, saan man dako sa mundo, hangad po namin ang mabuti nyong kalagayan. Ang nakikita nyo, hindi po ito ang Aerox 155, hindi rin ito ang Rapide ng Rusi. Ito po ay walang iba kundi ang Griffin 180 ng Euro Motors. Bakit ito ngayon 2025? Tingnan mo naman, unang tingin pa lang, kitang-kita mo CBS sa harapan ng kanyang gulong. Ibig sabihin, combined braking system. Pag pumreno ka sa harap, sumasabay po ng 70% ang likurang preno mo. Kumbaga, hindi ka basta-basta ma-slide dito. Sa kanyang ilaw, kitang-kita nyo, napakaliwanag. 1, 2, 3, 4 lens projector, 1, 2, 3, 4 bali 8 lahat mga bossing. Split type ang ilaw nito, LED projector headlamp po ang makikita nyo sa harapan. At syempre kasama na dyan yung kanyang daytime running light na LED rin. Napakaganda ng kombinasyon ng kulay, matte black, tapos glossy black with touch of gray and red, tapos white. Makikita mo dyan Griffin 180i fuel injected. Ibig sabihin mga bossing, ilalagay nila yung windscreen dyan na maliit at pagkukunin mo na yung motor na ito. Tingnan mo naman yung tindig, 180cc ang makina. Mas malakas to kaysa sa Aerox 155 ha. Kumbaga sa tindigan at sa lakas ng makina, mas angat to. Nakaabang na rin yung kanyang for ABS kung gusto mo magpalagay ng sensor, no? Pero combi brake system pa lang po ito. Disc brake sa harapan yan mga bossing. Syempre sa likod ganun din po yan, disc brake. Ang ganda ng decals mga bossing, oh. Griffin 180 ng Euro Motors. Ayan ang kanyang tapakan. Tapos dire-diretso dito sa kanyang upuan. Napakaganda rin ng upuan niya, no? At sa makikita nyo, sa papapansin nyo sa kanyang panggilid, ano? Sa part na to makikita mo yung tambucho at ang kanyang cooling system. Kumbaga ito naka-liquid cooled po ang kanyang cooling system. Sa kanyang bandang upuan makikita mo Griffin 180. Kapakaganda ng pagkakalagay dito ng tatak na yan, Griffin 180. No? Matagal na po itong Griffin na ilabas po nung soft launching nung makina Moto Changge last year, ano? So nagkatotoo nga ngayong January. Kumbaga magkakatapos na ng January, inilabas na po. Available na siya sa mga kasa, ano? May presyo na siya, may presyo na rin yung hulugan, installment. Ang alam ko dito 15,000 ang kanyang down payment. So mamaya tackle natin kung ano yung hulugan, magkano yung presyo, kung cash. Sa nakikita nyo sa taillight, napakaganda, kuhang-kuha talaga nila yung pagkatindig ng Aerox 155. Grabe na kayo ha. Kinapi-copy nyo talaga, copy-paste talaga, pero napakaangas, ano? Makikita mo naka-subtank po yan. Hindi lang natin alam kung adjustable ito. Hindi ko na rin na-check, nakakalimutan ko na namang i-check kung naka-subtank. Please comment sa comment section kung ano ba to, debaso na merong adjuster. Ito po pala ay 180.4cc to be exact. Single cylinder ang makina niyan mga bossing, no? At kayang sumipan nito ng mga 17 horsepower po. Single overhead cam to mga bossing. Kaya ayos na ayos din. Ang tangke naman nito 6.5 liters mga bossing yan. Tingnan mo naman yung upuan, no? Naka-camel back seat. Tingnan mo naman, muscle seat. Tapos meron pa siyang parang carbon. Hindi ko lang sure kung totoong carbon to. Pero napakaganda niya, no? Kung magpapakagawa ka na ito, aabot din ng 15,000 eh. Sa mga kilalang pagawaan ng upuan, pinakamababa na yan, siguro mga 8,000. Pero ito, as is na po, makukuha mo na agad dito sa halagang ito eh. Pwede na. Siyempre, yung tangke niya nandyan, no? 6.5 liters nga po ang tangke nito. Dito naman sa kanyang side pocket, meron siyang lagayan dito ng susi. Ayan, may susi dyan mga bossing. Pero hindi ko lang alam, parang hindi nakakasya yung cellphone dito. No? Siyempre nandiyan yung susi, meron ding saksakan ng cellphone mga bossing. Keyless entry na, keyless na po yan, kaya iwas na ako, tabi mo lang sa bulsa mo. Tapos may alarm pa yan pag ninakaw. Aba, natunog-tunog pa yan. So yan, pwede kang mag-charge ng cellphone mo kahit malayuan yung biyahe. Hindi ka makangamba pag nalobat ka, wala kang charge, no? Makapag-charge ka pa rin. Kumbaga hassle free. Sa kaliwa naman, syempre ay sa kanan pala, no? Andiyan na yung susian mo. Syempre keyless ka, pipindutin mo lang, umiilaw po yan. Integrated na rin po dyan ang fuel line at seat opener, nandyan na rin po. Syempre sa panel, napaka-basic naman. Digital po ang inyong panel. Napakaganda niyan. Sa mga buttons, mga bossing, syempre napaka-basic lang din naman. High and low beam, left and right signal light, busina, at syempre may passing light din po yan sa unahan ng inyong, ayan. Ay, hindi pala pass light yan mga boss. Menu pala yan. Nakita niyo may menu. Oh, di ba?
menu. Tapos may idling stop and start system. Ayan, as you can see mga bossing, yung buttons niya. Pwede mo patayin yung idle stop and start system na kung saan sa traffic light, pag naka-stop, kusang mamamatay ang makina mo. Once you throttle up, aandar agad ang makina. Hindi mo na kailangan patayin, no, sa susian mo. Kusa na siyang mabubuksan at mamamatay. Magandang features yan kasi nakakatipid po kayo sa gasolina, no? Sa mahal ng gasolina ngayon, malaking bagay po yan lalo na sa traffic situation pag gagamitin mo dito sa Metro Manila. Ang mga top competitor ng motor na to, syempre nandyan ang Ride ng Rusi, na kung tawagin na Aerox Tagalog. Nandyan din po ang Aerox 155 na kumopya dito sa Euro Motors. Hindi ko alam kung ano talaga original, no? Bahala na kayo. Andyan din, may PCX din ng Honda, may ADV sa mga 150cc class. Ito naman po 180, no? Napakamura din, pero ito mga bossing, 108,000 pesos, 900. Kung gusto mo ng down payment, 15,000 po ang ida-down mo dyan. Tapos maghuhulugan ka na lang. Ayan, kung gusto mong 3 years, 2 year, 1 year, depende sa kakayanan mo. As height reference mga bossing, pinasakay ko si bossing idol natin dito. Ang height niya po is 5'10". Yan po ang height reference niya, no? Napaka-lapat na lapat lang, saktong-sakto siya rito. Maga parang laruan nga lang sa kanya. Pero tingnan mo naman, 180cc ang makina. Napakalakas nito mga bossing, kayang-kaya kahit tatlo dito, pero bawal po sa Metro Manila tatlo Sa probinsya pwede. Dito sa Metro Manila hanggang dalawa lang po ang sasakay dyan. Syempre, sinukat ko din as height reference kung ang height mo naman is 5'5" kagaya ko at pababa. Ayan, tingnan nyo na lang po kung gaano ako katipto. Pero alam nyo, hindi naman siya ganun kabigat, manageable naman kahit na medyo mataas siya ng konti sa akin. Tipto ako dyan. Manageable kasi 180cc lang. Hindi naman to big bike na medyo mag-aalangan kasi mabigat. Ito, magaang lang na motor. Pero halimaw ang makina. Ano? Napakaganda niya, no? Ang halaga nito is 108,900 kung kukunin mo ng cash, mga bossing. Na kung ihahambing mo naman sa Aerox ng Yamaha, nagkakalaga ng 150,000 pesos. Magda-down ka pa ng 50,000 dito. 108. Down ka lang ng 15,000. Tingnan mo naman yung price difference. Mas malakas pa yung makina. Ang ganda pa ng upuan, tapos naka-disc brake harap at likod. Ano pa ba? May saksakan din ng charger. Ang ganda din ng ilaw mga boss, projector pa. So saan ka pa? Ikaw na mamili mga boss, no? At puntahan nyo na yan sa mga tindahan ng Mitsukoshi. Sila yung nag-handle ng SYM, Euro Motors, Euro Keyway, Benelli at marami pang iba, yung mga bagong dating nilang brand. Sa dami ng mga brand na handle nila, well, lahat ng mga pangangailangan mo, mapapahanap buhay man yan, scooters, pan-daily, wala ka nang hahanapin pa. Nasa Mitsukoshi Philippines lang iyan. Hanggang sa muli, paalam.